yung Indian. Ay mangyayari doon, hahayaan na lang po na may-ari tayo yung mga bunga magkakalaglag. At pag nagkalaglag po ang bunga po noong mangga, o yun, pati rin mga dahong, mga tuyo, mga dahong kumbaga maglalagas siya, yun naman po ang magiging pataba niya. Dahil pag yun ay nabulok, kasama na po ng bunga, meron na pong extra pataba ang ating mangga. Taon-taon yan. Gayon din naman po sa ating kalamansi. Taon-taon din ang kalamansi natin ay dumadagsa po ang bunga niya pagka panahon niya. Kumusta na po kayo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ngayon po ay isang mapagpala na araw ang ating bati po sa ating lahat, saan man po kayo lugar na naroroon. Ngayon dito po tayo muli po sa kalamansi natin. Monitoring natin ang ating mga pitasin. Konti-konti pa, lapit na po tayo na makapitas dahil marami pa po ngayon mga katribya pong nagpipitasan, dahil ang kalamansi, ang bunga po ngayon ay nagkakalaglag na dahil doon po sa mga hinog. Sa atin naman, hindi naman po siya malalaglag dahil mga alanganin pa ang marami. Ayan. Pero yung ibang mga madi-delay, ayun, pusa na po siyang mga nalalaglag. Alam niyo mga katribya, ang kalamansi kapag pumura, meron po tayong sariling mamimitas. Yung ating sariling mamimitas, alam na alam po niya kung ano po yung kanyang pipitasin. Alam po ninyo kung ano yon. Yun nga po yung mga makikinis na ang balat. Pag makinis na ang balat, ayan, tutusukin na po siya ng mga putakte. Pag tusok na po niya ng mga putakte, diyan na po siya, magkakaroon na po siya ng tinatawag natin paninilaw. Ayan. Pagka yan po ay tinusok na, unti-unti na po siyang malalaglag sa lupa. Pag nalaglag sa lupa, yan naman po ang magsisilbing pataba ng ating kalamansi. Ngayon, merong nagtanong sa atin, totoo nga raw bang nakaka-acid yung bunga ng kalamansi, lalo na po yung hinog? Kaya pinamamalian po natin po yung iba na ang bunga raw ng kalamansi ay nakaka-acid. Hindi po totoo yun. Manapa, yung bunga ng kalamansi, lalo na po yung mga hinog natin, iyan ay pataba, organic. Yan po ang ating mga natural na organic ng ating kalamansi. Na mga anong dami po ng ating bunga. Meron pa tayong pataba. Ang ating pataba, yung bunga niya rin mismo. Kaya para po sa lupa ito. Isipin niyo, magkano kuha po ng dilaw? 130. Doon sa malaking bagsakan natin, 100 ang dilaw. Upang pitas, ano po ang matitira po doon sa mamimitas o doon sa may-ari? Wala na. Kaya mas maganda, total naman, nalalaglag naman po ang kalamansi sa ating puno. Yan natin siyang magkaroon siya ng ating sariling pataba. Kaya hindi po yan magiging acid o acidic. Ano man pong bunga mga katribya, halimbawa kagaya po ng mangga, pag panahon ng mangga, ang bunga po niya nagkakalaglag. Lalo mga Indian mango, hindi po masyadong pinapansin niya dahil pagka nagbunga siya sabay-sabay, kaya mahirap pong i-market. Meron ibinebenta yung bawat isang mangga ng piso isa. Magkano lang po halos sa matitira doon sa may-ari, doon sa may mangga, yung Indian.
Ay mangyayari doon, hahayaan na lang po na may-ari na yung mga bunga magkakalaglag. At pag nagkalaglag po ang bunga po noong mangga, o yun, pati rin mga dahong, mga tuyo, mga dahong kumbaga maglalagas siya, yun naman po ang magiging pataba niya. Dahil pag yun ay nabulok, kasama na po ng bunga, meron na pong extra pataba ang ating mangga. Taon-taon yan. Gayon din naman po sa ating kalamansi. Taon-taon din ang kalamansi natin ay dumadagsa po ang bunga niya pagka panahon niya ng August tsaka po September. Pagsapit naman po nitong October, gaya niyan, bumibilis na po silang unti-unti ang ating kalamansi dahil yung pong mga may-ari hindi na po makakatiis, lalo na kung marami na po siyang hinog. Hindi po siya makakapagpabulaklak kung siya ay hahayaan niya po ang kalamansi ay nandun sa puno. Kaya maobligado po nilang ipapitas ang kanilang kalamansi. Lalo na kung wala pang mga bunga. Yun na lang ang kanilang inaasahan. Yung sa atin naman, mga katribya, ay kusa na rin po siyang nalalaglag po doon sa ilalim. Yung upa natin ng pitas, magkano ang upang pitas dito sa amin? Pagka po tagmura ang kalamansi, 100 ang upang pitas. Ang presyo ng kalamansi yung dilaw ay 130. Mas yamado pa ang mamimitas kaysa sa may-ari. Kaya ang ginagawa na lang po natin, nahiya lang muna natin po siyang malaglag. Dahil para naman doon sa kalamansi, meron tayong pataba. Yung pataba naman natin na ito, mga katribya, ay extra bukod doon sa ating organic na inilalagay. Saka hindi naman po siya mag-iinda dahil kokonti lang naman po yung ating mga hinog. Ang mahirap kung marami po yung bunga ng kalamansi natin at puro hinog na, mag-iinda yan. Tayo hindi, dahil meron pa tayo mga pang November. Ayan, namumulaklak pa uli kalamansi natin, no? Isang kapa, marami na siyang bunga, nagbubulaklak pa. Ayan, dami natin pang November, oh. Lahat po ng presyo huli natin, hanggang sa kamurahan huli rin natin. Ganyan ang kalamansi. Kung siya ay magbigay ng serbisyo sa atin, ay talagang buhos din. Kaya kailangan bibigyan din naman natin siya ng para sa kanya na magandang alaga. Ayan, pang December natin ito, mga katribya. Yan. Mga buo po ang ating mga buko. Ayan, wala po tayong spray na ginamit po dito. Di pa tayo nag-uumpisa. Ang dami na po niyang mga maliliit. Itong ating kalamansi na ito, 9 na taon. Pero hindi po niya makuhang tumayog o tumangkad man. Kasi lagi siyang may bunga. Yung bunga kasi na yan, mga katribya, yun po yung nagpapapandak doon sa ating kalamansi. Kasi kontrolado siya. Ito, nakahanay sana ito, mga katribya, na ating papalitan Kaya lang, nung nagamitan natin ng organic, na bago ang sistema, nagbunga pa siya ng marami. Gaya yan, no? Ang dami pang mga bukong mga maliliit. Siguro narinig niya na siya po ay kakatayin na. Napilitan ngayon siya magbunga ng marami. Yun, natulungan pa ng ating organic fertilizer para siya ay magbunga ng sunod-sunod. Na-extend pa yung kanyang pagpatay. Pagka halimbawa dire-diretso pa yung kanyang pamumunga, ay hindi na siya mapapatay. Nakakatuwa naman kahit sabihin na nga natin na 500 ang presyo ng kalamansi, nakuha naman natin niya sa dami ng ating bunga, bawi na rin tayo dahil wala naman po tayo marami pong ginastos, kundi bagkos yun lang pong ating organic fertilizer
ang ating inilagay. Doon po sa ating mga katribya, lalo na po doon sa mga malalapit ang area, pwede nyo pong subukan ang ating organic. Tsaka kagandahan po ng organic mga ka-farmers, yung dating maraming sangang tuyo na nagkakaroon ng fungus, nakokontrol niya. Although na hindi naman po lahat, pero nakaka-menos tayo ng malaki dahil hindi ka na magpupunggus ng pag-i-spray o anti-fungus. Gaano po kadami bunga niya, no? Sunod-sunod. Doon po sa mga ka-farmers natin, ang mga nag-a-advise na wag daw natin ilalaglag po yung bunga ng kalamansi dahil aasim. Hindi po kami naniniwala doon. At wala po tayong basihan na yan po ay nakaka-acid ng ating kalamansi. Dahil sa tagal po natin nagkakalamansi mga katribya, hindi po naging acidic ang ating kalamansi na yung lupa. Dahil kami sa nalalaglag ang kanyang bunga. Yan. Mana pa, yung inilalagay po natin ng mga synthetic na pataba. Yan. Kahit anumang klase yon, yun po ang nakaka-acid ng lupa. So, kaya hindi naman po yun ang ating nire-recommenda na gamitin ang mga synthetic. Pero yung iba, talagang iba, no choice kasi. Wala silang pwede mong magamit na abono dahil hindi nga po nakakarating pa yung ating organic sa mga nasa malalayo, ay maobligado silang yun ang kanila pong gamitin. Pero dito naman sa mga malalapit sa Luzon, yung nakaka-avail po ng organic, wala po nung magamit po yung abono po ni Sir Marvin, yun na po ang kanila pong ginamit na. Kahit kami man, di na po natin ibinago ang ating abonong ginamit. Kasi nakita po natin ang yung ganda, yung bisa sa kalamansi. Bakit pababaguhin? Kasi tandaan natin mga katribya, ano man pong pataba na ating pong gamit, halimbawa sa lugar po ninyo, pero kayong ginagamit, nakita nyo po ang yung gusar o yung epekto sa inyong kalamansi ay maayos naman, maganda ang resulta, o yun na gamitin ninyo. Hindi po tayo nakagamit po ng ating organic. Kaya marami po tayong mga tagapitas. Ang ating pong mamimitas ang mga putakte. Yan. At saka meron pang mas matitindi po tayo mamimitas. Ang iba pong ating magaling mamimitas dyan, yung kawatan. Dahil ang kawatan, wala pong pinipili yun. Ay, hindi pala. Meron palang pinipili. Yung lahat pala ng berde. Yun ang kanyang pinipili. Yung dilaw, iiwasan niyang pitasin nyo. O, ganito. Ba't nga naman tsatsagain niya po yung dilaw na pitasin eh. Magkano lang naman ay kaibayad sa kanila niyan. Walang presyo. Pero yung berde, yan po ang kanyang pipitasin. Hindi pa naman ito nadadali. Wala pa naman tayo nakita na bawas. O kaya hindi lang natin siya libot pa lahat, kaya hindi pa natin nakikita. Kapag nalibot natin, doon natin malalaman kung bawas ang ating kalamansi. Nahayaan na lang po naman natin yung ibang mga magnanakaw. May mga araw din naman sila. Ngayon masasaya sila pagkatapos silang makanakaw ng mga bunga. Maligaya silang nagiinuman. Pero lahat naman ng bagay ay merong hangganan. Bakit ba kukonsumihin po ninyo inyong sarili? Ba't ba po problemahin mo sila? Kaya lang po natin.
Meron naman pong nasa taas na nakakakita. Dito sa gawin na ito, marami po tayong mga maliliit na bunga. Yung ating pang November. Ayan, nakakatuwa oh. Ayan, sigurado yung sure ang pang November natin. Siguradong maganda po ang presyo. Ano mang taon po ang dumaan, karanasan na po natin. Pag tumutungtong na po ang November, lalo na pagkaundas, tumataas ang presyo ng kalamansi. Yan ang ating experience sa tagal po natin nagkakalamansi. Manapa ang December kadalasan kumakalpot yan na mababa ang presyo, pero ang November bibihira po ang nagiging mababa ang presyo niya. Noon, nakaraang taon, ang mga nakasingit yun nagpapitas po ng November 1, yung nagdala sa palengke ng November 1, sila ang mga naka-jackpot dahil walang maraming kalamansing nagpitasan. Nako, umabot yata sa 2,000 ang naging presyo ng kalamansi, samantalang ang kuhanan 1,000 pa lang o kaya 900. Kaya napakaswerte nung nagdala doon sa malaking palengke sa amin sa Sangitan. Ito lang po yung ating inaagapan na tanggalin ang ating baging. Susunod naman mag-herbicide tayo pag ganda na po ng panahon. Ngayon makulimlim, mahirap po tayo magsapalaran, kaya tanggal muna tayo nito. Bunot muna natin sa ilalim. Yan, kailangan ay hindi siya makatungtong sa lupa para mabuhay. Pag nakasawsa uli sa lupa yan mabubuhay ang baging na ito. Yan ang ginagawa natin, sinasablay natin sa sanga. Okay, unti-unti na siya mamatay. Tsaga-tsaga lang mga katribya pag-aalaga ng kalamansi. Yan yung mga tinanggal natin tuyo na. Mahaba na rin yung iba. Konting-konti na lang. Malapit na po pagsipa ng presyo ng kalamansi natin, mga katribya. Dahil maiinip. Yun nga dami natin pang November. Nakaumang ang ating kalamansi. Ayan, napipintuho na po natin. Yun naman pong ating sili, naka-1 kalahating bundle, 15 kilos. Inuha naman siya ng 120. Nangangailangan pa na marami pong siling panigang. Hindi naman po natin sinagad po yung pitas. Ganda ganda ng pagka-berde mga katribya ng ating kalamansi. Puno ng bunga. Ayan ito kumpulan din yung ating pitase. Bukod na bukod talaga. Nakakapagtaka rito sa ating kalamansi konti yung nalalaglag, mas marami yung nagtutuloy. Ito
yung baging na napakatagal ng buhay. Ang alokbate. Yan. Hanapin natin yung pinanggagalingan. Ito. Yan. Tanggal tayo. Kaya tayo sisipagin. Pagka ganito ang bunga ng kalamansi ninyong inaalagaan, sulit na sulit. Lalo sa tampa tayo ng isang kalamundeng. Ito, yan. Pamputol ito. Laki na. Yari sa susunod dyan. Nakapagdala tayo ng ating pamputol. Yan. Daming bunga. Meron na naman uli masisipat ang ating mga best friend. Meron dito sa amin nagtanim po ng siling demonyo. Tawag kasi sa amin dito pagka yung talbosan, siling demonyo. Nako, nung pipitasin na yung kanyang tatalbusan, wala na siyang inabutan. Sa sobrang inis nung may-ari, binunot na pong isa-isa yung sili. Sa tagal nga naman niyang hinintay tapos ay ganun pa ang nangyari. Kawawa naman. Yan, naalala ko tuloy yung ating sili rin dati. Mahirap din kasi mga ka-farmers yung experience pag ikaw yung naging biktima na ninakawan. Talagang sasaktan ka syempre. Bilang tao, natural lang talagang magkawang ka, maghinanakit, mag-comment ka kung minsan ng hindi maganda dahil ikaw ang ninakawan. Magbubugtong hininga ka na lang. Tayo naman pinagpapasa Diyos na lang natin. Hindi naman ang Diyos hindi naman natutulog ang Diyos. Samantalahin na nila ngayong araw dahil lahat ng bagay meron namang hangganan. Nawa magbago. Hindi naman natin sinasabing sila mapahamak, kundi pagkos sana magbago sila ng way ng gawa, dahil kawawa yung kanilang magiging biktima ng kanilang pagnanakaw. Kasi yan grupo-grupo yan mga katribye. Hindi bang kapag nanakaw na siya lang mag-isa, meron rin siyang mga kasamahan. Yan. Kaya kung minsan nag-aalangan mo siyang tanggalan ng baging, linisan. Pagka malinis na, kung alin yung nilinis mo, yun ang walang bunga, naubos na rin niya. Kaya minsan mayroong mga magkakalamansi, hindi sila nagtatanggal ng baging sa kalamansi nila para daw matakot yung magnanakaw. Tayo naman, obligado naman natin linisan. Nakawin po niya at bigyan na siya nakawin, bahala na siya. Ano ang ating katwiran. Kaya nga nagpapasalamat pa nga sa iyo yan. Salamat at nilinis ang kanilang gawing pagnanakaw. Wala marami sa gabal. Tagal-tagal na rin po tayong hindi napupunta rito. Kaya yung
Ilang mga baging umaba. Ayan. Nakarating na kasi tayo galing ng Polillo Island. Shoutout natin ang mga taga Polillo. Maluwang po yung kanilang lupain din doon. Nakita ko yung kanilang lugar. Maganda sa kalamansian. Yan, isang araw na natin ulit ito lilinisan. Ang dami oh. Kahit hindi natin ito pitasin mga katribya, pagtatawag na po natin sa mga putakte. Ganyan kasi ang kalamansi. Basta po pagkapitasin at hindi napitas po ng may-ari, yun naman pong mga putakte o samot-sari. Hindi lang ang putakte ang sumisira ng bunga, lahat ng mga gustong kumagat para siya ay dumilaw. Kawawa kasi ang kalamansi pagka dala-dala niya kanyang bunga. Kaya babawasan yun. Ayan, pagka pinitas na siya, o sana siyang nalalaglag, hindi na tayo uupa. Marami na po tayong pag-i-spray na gagawin. Ayan, herbicide. Laki-laki na po ang ating mga damo. Isang araw, yan din ang ating offline linis. May mga parte rito sa lugar natin madalang ang bunga. Pag madalang ang bunga, yun na yung parte na dinugas. Hindi na po bago yan sa atin. Ayan, nadugasin ang ating kalamansi. Hindi naman niya pwedeng pitasin po yung mga maliliit. Nabibisto na siya. Kapal ang bunga rito mga katribya. Sarap pitasin. Yan. Hintay lang muna natin tuminag-tinag. Huwag muna tayong makisabay doon sa mga saksa at mauubos din yan. Ang kalamansi pagka po maubos, mabilis lang din ang pag-angat ng presyo. Pagka dumagsa, mabilis din. Tiis-tiis lang. Kahit din na po natin ito pitasin kung sana rin siya nalalaglag. Kaya lang minsan makati po sa mata. Yung marami tayong mga nagiging hinog. Kaya ibang mga may-ari hindi rin po makatiis. Talagang ipapipitas niya. Kahit ibigay na lang po yung hinog sa mga nagpumipitas. Bagay sacrifice talaga yon. Wala na siyang aasahan po na magiging mataas ang presyo. Dahil pangkuan talaga yan. Pang-alis, pang-sacrifice. Sana. Kaya babawi na lang tayo pagtinag ng ating kalamansi. Ayan. Marami naman po tayong mga maliliit kaitim ng bunga. Ito yung puno niya. Yan po ang bunga ng ating organic. Malayo po ang itsura niya doon sa ginagamitan po ng synthetic. Kaya para meron tayong comparison mga katribya, kaya pinakikita po natin sa inyo yung result ng ating ginagamit. Ayan pati pala itong susuna ito patulong din namimitas. Dinisip-sip din niya yung bunga kaya dumidilaw siya.
Gusto rin niyang mabuhay, mga katribya. Ito yung ating organic na gamit. Pati damo matataba, pati bunga malalaki. Itong kapitbahay naman natin, puro synthetic ang gamit nito. Tingnan mo yung itsura niya. Naninilaw. Nakakatatlong sabog na po ito ng abono na halos puro mga puti. Tayo, nakakaisang sabog pa lang. Gaano po kaminos po yung ating nagagamit. Tinanaman ninyo yung kanyang sinasabugan, yung kalamansi, no, naninilaw pa rin. Siguro mo parang hindi ka nagsabog ng abono pagka ganito po yung kalamansi, naninilaw. Samantalang yung sa atin ang organic, ang maganda po yung pagiging berde. At yan naman, nakikita naman ninyo pati bunga. Hindi kagaya ng sa kabila. Ayan, hindi naman natin ito hanggang salita lang, di bagos. Meron tayong ebidensya. Marami pa tayong maliliit na bunga. Sige mga katribya, ganito na lang po ang ating pong vlog. Information lang po naman natin sa ating mga kababayan. Huwag kayong matakot, ang kalamansi kung malalaglag po sa puno, ang mga hinog aasim, hindi po totoo yun. Dahil experience na po natin yan, sa dami po natin ng kalamansi, marami rin pong nalalaglag po ng mga bunga, pero hindi po umaasim ang kalamansi. Manapa o umaasim ang lupa. Manapa ang nakapagpapa-acid talaga ng lupa. Sa totoo lang, yung mga pataba natin ginagamit ng mga synthetic. Yun lang po mga trivia. God bless po sa inyo lahat. Kita na po tayo po bukas para susunod po natin vlog. Bye bye. God bless po sa inyo.